Inumpisahan na ang pagpapatayo ng isang world-class terminal sa Baguio City. Layo nitong mapaganda ang sistema ng transportasyon at mapagaan ang trapiko sa lungsod. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera. Makikita sa video na ito ang disenyo ng plano ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na intermodal terminal sa ilalim ng partnership ng Baguio City Government at Megawide Construction Corporation. Layon nito na mas pagandahin at mas maging maayos ang sistema ng transportasyon sa lungsod. Sakaling matapos ang proyekto, inaasahang gagaan at luluwag ang trapiko sa sentro ng lungsod. Matapos malagdan ang kasunduan, sinuri ng lokal na pamahalaan at ng construction firm ang 5 ektaryong lupa kung saan itatayo ang gusali at pasilidad. Nakita nyo naman yung reputation ng Megawide. Sila yung gumawa ng Cebu Terminal, Airport Terminal. Sila rin yung may PITX. At yung mga ginawa nilang mga projects na yan, malalaking, these are big ticket projects. These are multi-awardee, international awardee ng mga infrastructures. Kaya there's no doubt na they will be able to come up with a really world-class na facility rito. Ayon sa developer, hindi na pwedeng itayo ang terminal sa sentro ng lungsod kaya mas mainam kung ilalabas ito sa gitna ng syudad. The solution, of course, is to build a first-world terminal that caters to the needs of the users. So, sino ba ang mga users dito? Hindi lang po ang mga pasahero. This includes the transport operators. Aniya, maganda ang lokasyon ng terminal dahil sa mismong gilid ito ng Marcos Highway. Pinondohan ang proyekto ng halos 1.2 billion pesos at 40-year lease agreement ito sa lungsod ng Baguio. Inaasahang mahigit 25,000 na pasaheros kada araw ang mabibigyan nito ng serbisyo. Sa kanilang pagsisiyasat, nakita ang ilang bahay ng mga informal settlers sa lugar na kailangang i-relocate. Isa ang pamilya ni Aling Rodalyn sa 28 households na posibleng ma-relocate sa lugar. 3 taon na umano silang nananatili sa lugar at nasabihan na rin sila kaugnay sa proyekto. Ngayon nga rin ma'am no iso. Hamot maramidan mi no talaga nga aramidan dati di kwadaon maramidan mi. Tutulungan ng company na they will be staying in a temporary housing siguro, and then some of them will be engaged in the construction work here. May mga yung package services ng City Social Welfare na ibigyan na sa kanila, and then some of them are beneficiaries of our regular services. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.